activity 2. Okay? So, ang activity 2 natin is bulb A and B controlled in one location in series connection. So, ano ba ang circuit diagram niya? Okay. So, ang question is, bulb A and B is controlled in one location in series connection. So, ibig sabihin series connection siya, series. So, ito po yung itsura ng circuit diagram niya. Okay? So, kung titignan po natin, andito yung alternating current natin. Naka-series po yung bulb natin. Series. Okay? Papunta po sa single switch. Okay? So, ibig sabihin po, pag switch natin itong A and B, iilaw siya dalawa. Okay? Pero sa actual na ito, ituturo ko sa inyo in the long term siguro, sa actual, makikita nyo yung difference ng pagkakailaw nito. Pero sa ngayon, focus muna tayo sa circuit diagram. Tsaka sa schematic diagram. Okay? So, ano naman ang schematic diagram nito? So, ito na yan, guys. Hindi ko na kayo pahihirapan. Okay. So, actual na po yan, ha? Actual na pag mag-wiring na kayo, dadaan na sa tubo yan. So, kung titignan po ninyo yung pagkakakabit. So, naka-series connection po siya. So, kung titignan nyo po yung neutral natin, pumunta po dun sa neutral na side ng receptacle, pumunta dun sa may return. Tapos, dumikit doon sa neutral ulit. Tapos, yung return naman po niya, pumunta na po doon sa main switch. Ganon din po naman yung source natin, yung live or your line, para lagyan siya ng power, andun na po siya. Okay. So, ganun lang po siya kadali. Okay. So, ito na po yung tinatawag nating schematic diagram. So, and so on and so forth, medyo lalalim yung understanding natin pagdating sa circuit diagram and schematic diagram. So, yun lang po, guys. Madali lang po kasi mag-explain ng ganito. Madali lang po. Pero pag actual na po yan, medyo hindi po siya ganun kadali. Okay. So, activity number 3 na tayo. Regarding sa understanding circuit diagram and schematic diagram. So, activity 3, sabi dyan, bulb A and B controlled in one location in parallel connection. So, titignan naman ninyo yung circuit diagram. Okay? So, sa circuit diagram natin, makikita ninyo na nakaparallel na si A tsaka si B. No? Sabi doon, controlled in one location. So, one location pa rin siya. Andito lang siya, one location. No? Switch A and B. So, ganun pa rin. Si alternating current, si neutral, at saka si line. Okay? So, paano naman yung schematic diagram? Okay, so ito po siya. Yan. Okay. Medyo dito, gagamit na tayo ng konting
pag-iisip. So, medyo yung critical thinking natin kailangan mag-apply na, no? So, sa actual wiring natin, siyempre, dadaan ulit tayo sa tubo, di ba yan? Tubo eh. Yan. Paano mo siya ipaparallel? Yan. So, itong si neutral, kung titignan po ninyo, ayan, yung si receptacle, nag-tap kay neutral, tapos, nakadikit din kay receptacle sa kabila. Yan. Saka ko na ituturo kung saan yung talagang wiring connection niyan sa receptacle. Pero dito muna tayo sa diagram. Sa kabila naman, dun sa return, pag titignan po ninyo, ito po yung kabilang return, tumalon po tayo dyan, kinonect po natin isang return. So, connection siya. Dito na po tayo nag-tap para papasok tayo sa return switch. Yan. So, sinuplayan po natin si switch. Pumuha tayo dito sa breaker, sa line. Sinuplayan po natin si Wanggang switch. Okay? So, ito po yung schematic diagram in parallel connection. Okay? So, pwede nyo na pong reviewin yan. Yan ano. Yan. Para makita ninyo yung circuit diagram tsaka schematic diagram. They are totally different. Okay? Pero, based on the analyzation, they are both the same. Okay? And please don't forget to subscribe to my channel. Thank you.